Glory to God! Hallelujah! Purihin natin mahal na Panginoon, maging mahal sa kanyang matamis na presensya sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Maging mahal, at samahan niyo po ako mga kapatid ko, manalangin tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Tayo po'y humingi ng gabay sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kapuri-puri ka, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong minamahal na mga anak sa lugar na ito. O Diyos, iyong pinadalo sila, Ama, upang iyong pagpalain. Mahal na Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat sa panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, narito kami, mahal na Panginoon, nagtatamas ng mga pagpapalang ito. Mahal na Panginoon, O Diyos, hindi ka namin kayang bayaran ang mambanal. Sa mga sandaling ito, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, nalaman namin o hindi, O Diyos, ang aming mga pagkukulang sa kasalanan. Lord God, linisin mo ang mga puso. At sa mga sandaling ito, O Diyos, hinihiling namin ang iyong gabay. Mahal na Panginoon, lang paglangis, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa ganang akin, wala akong magawa, O Diyos, hallelujah. Ikaw na siya magbibig pangunawa sa bawat sa amin ng iyong mga kalooban, dakilang Diyos, O God, hallelujah. At sa mga sandaling ito, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus, hallelujah. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen, hallelujah. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Hangin mahal ko, purihin ang mga Panginoon. At bagong lahat, mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga sandaling ito. Nag-give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Patuloy nating inaalaala, maging mahal, ang kanilang mga turot aral sa atin mga kapatid ay siyang nagbigay sa atin, maging mahal, ng kalayaan sa ating mga kasalanan. Amen? Praise the Lord! Maging mahal at ako'y nagbibigay paggalang din po at pagbati sa kanilang buong pamilya, the whole Almeda family. Praise God. Sa lahat ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga bisita, baguhan, maging mahal, maging sa ating mga viewers, mga kapatid ko sa ating live webcast, magandang hapon na po mga kapatid sa ating bansa at magandang gabi, maging mahal sa ibang bansa, mga kapatid sa sila naroroon. Purihin ang mga Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible, mga minamahal sa ating aralin sa araw na ito at ngayon po ay ating Holy Supper, mga kapatid. Nawa po ay focus tayo, mga mahal sa ating pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Pakakainin po natin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen. Mga mahal, hindi lamang tayo nabubuhay sa material na pagkain, kundi sabi ng banal na kasulatan, nabubuhay po tayo sa mga salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga minamahal, Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. Minamahal, basahin natin, ihanda sa Tagalog. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Amen. Tagalog po, mahal. Dito po sa mga kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 8. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon, at himuwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. Ating pong talakayin, mga kapatid ko, seeking God's guidance. Hanapin mo ang patnubay ng Diyos. Amen. Hanapin natin ang patnubay ng mahal na Panginoon. Wain mahal. Praise the Lord. Napakagandang talata, mga kapatid ko, ating pong nabasa. Tumiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Wain mahal, huwag nating hayaan tayo po'y mag-rely sa ating sariling kaunawaan. Sabi ng Biblia, lahat magsabing Amen. Wain mahal, saan man tayo naroroon, mga kapatid, kapag mayroon kang kaligtasan, wain mahal, kapag ikay may Espiritu ng Diyos, mga kapatid,
Mga mahal, saan ka man naroon, ang dakilang Diyos kasama mo. And wherever God guides, He provides. Amen. Saan ka man humarap, saan ka man dalhin, mga mahal, ano man ang tangkain mo sa buhay, ano man ang planuhin mo sa buhay, kapag ang tiwala natin sa ating dakilang Diyos na buhay, wala sa ating sarili, mga mahal, He guides us. Amen. Mga mahal, ang guidance ng mahal na Panginoon, mga kapatid, napakahalaga nito. Napakahalaga nito, mga kapatid ko. Paano po sa atin yung guidance ng ating dakilang Diyos na buhay? Tunghayan po natin, mga kapatid, ang senaryo dito po sa Exodus chapter 13, verse 17 to 18. Panahon po ni Moses, mga mahal, praise God. When pero let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country. Mga mahal. Unawain natin ito, mga kapatid. Malaki ang kaugnayan nitong ating pong binabasa dito po sa ating tinatalakay. Mga mahal. Though that was shorter, for God said, if they faced war, they might change their mind and return to Egypt. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Tingnan nyo sa Tagalog. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 13, versikulo 17 hanggang 18. At nangyari ng tulutan ni Faraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang pinatungo sa lupain ng mga Pilistiyo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsibalik sa Ehipto. Kundi pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daan patungo sa ilang sa tabi ng dagat na mapula, at ang mga anak ni Israel ay sumampang ng kasakbat mula sa lupain ng Ehipto. Amen. Praise God. Mga mahal. Tingnan natin, mga kapatid, ang Israelites. Sila po'y palabasin sa Egypt, mga kapatid ko, at napakasimple lang ng kanilang lalakbayin, napakadali, pero dadaanan po nila mga Philistine. Ginawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, sila po ay iniwas, mga kapatid, sa daan na kung saan ay makakasagupa sila ng kanilang kaaway, sapagkat sabi rito, mga minamahal, baka sabi ng talatang ito, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagka sa pagbabaka, kapag nakita nila ang pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto, mga kapatid. Mga mahal, anong makikita nating aral dito? Ang guidance ng dakilang Diyos, hindi natin guidance. Ang daan ng dakilang Diyos, hindi natin daan. Ang isip ng dakilang Diyos, hindi natin isip. Lahat magsabing amen. Mga mahal, minsan gumagawa ang dakilang Diyos sa ating mga buhay sa paraang hindi natin gusto, mga kapatid. Amen. Yung paraan ng dakilang Diyos, hindi mo paraan, sabi ng Bible. Yung plano ng dakilang Diyos, hindi natin plano. Kapag paraan natin ang paiirali natin, minamahal ko, hindi tayo magtatagumpay. Say amen? Kasi gusto po ng dakilang Diyos, mga minamahal, siya po ang gagawa ng paraan para sa iyo. Meron ako narinig, mga kapatid ko, na isang mangaral natin. Ang sabi niya sa kanyang pangaral, kung may mabigat kang problema, kung meron kang isang mabigat na problema, meron daw pong 10,000 na paraan ng Diyos para sa iyong problema. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, yung mga pinagpalang anak ng Diyos dito, mga minamahal, matatalino yan. Mga kapatid ko. Mga nagtapos yan. Mga degree holder yung mga yan, mga kapatid. Pero itong simpleng lugar na ito, nandito sila ngayon, sumasamba. Maraming mga churches, mga inamahal, sa labas. Magagandang mga churches, mga kapatid ko. English speaking pa, o inamahal, ang mga ngaral. Fully air-conditioned. Pero wala sila doon. Nandito sila. Bakit? O inamahal. Dito ang guidance ng Diyos. Nandito ang guidance ng Diyos. Naalala niyo ba, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, ang dakilang Diyos, tungtungan niya, luklukan niya yung kalangitan at tungtungan niya yung kanyang andang ng lupa. Tungtungan ng kanyang paan lupa, mga minamahal. So siyang may-ari ng universe. Pero nang isilang ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa sabsaban lamang. Amen?
Mga minamahal, hindi naman itong sambahang itong ira-rapture. Ang ira-rapture yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mo mahal, dapat kung saan yung guidance ng mahal na Panginoon, doon tayo. Amen. Tulad po ng mga Israelita, mga minamahal. Ginagabayan sila ng dakilang Diyos sa kanilang paglalakbay, mga kapatid. Hindi po sa nais nila, kundi sa nais ng dakilang Diyos. Hindi sila dinala ng dakilang Diyos sa mas madaling daan, sa mas madaling paraan, kundi malayong daan, mga kapatid, yung tinuro sa kanila para makaiwas po sila sa kanilang mga kaaway na Pilisteo. Mga kapatid, yun yung ating nabasa kanina. And He knows the safest and best route, mga kapatid. Yan ang tandaan po natin. Ang dakilang Diyos, mas alam niya, mga minamahal, yung the best para sa iyo at sa akin. Amen? Alam niya, mga minamahal, yung tamang daan, mga kapatid, patungo sa kanyang kaharian. Praise God. Praise God. Alam niyo, mula sa paglilingkod natin, unang-unang araw nang makilala natin ang mahal na Panginoon. Mula nung unang matutunan nating paglingkuran ng mahal na Panginoon, mga mahal, hanggang sa dulo ng ating paglilingkod, mga kapatid ko, hanggang doon, mga mahal, sa ating pong pagtatapos ng ating pong paglilingkod, mga minamahal ko. Alam ng Diyos lahat yan. Mula nung makilala mo siya, mga minamahal, hanggang sa magtatapos yung ating paglilingkod, mga kapatid ko, alam niya, nakikita niya yung future natin, kaya alam niya kung saan ka dapat dumaan, lahat magsabing amen. Alam niya kung ano yung gagawin niya sa iyo, mga mahal at sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sabi ko nga palagi sa aking mga kausap, ang hirap maglingkod sa dakilang Diyos na mayroong resistance. Mga mahal, yung ating mga bibig, yung ating mga kamay, itinataas natin sa mahal na Panginoon. Umaawit tayo, I surrender all, mga mahal. Where He leads me, I will follow. Nakikinig mo ba kayo? Pero yung ating mga kalooban, nagdadarakulyo, mga minamahal. May resistance. Minsan, mga kapatid ko, yung nais ng Diyos, ayaw mong gawin. Kahit alam mong napapabuti yan, mga minamahal, nakakabuti sa ating pong paglilingkod. Minsan, mga kapatid, nilalabanan natin yan. Kaya naman, kahit nasa presensya ka na ng mahal na Panginoon, mga mahal, naroon pa rin yung kaguluhan ng isip natin. Naroon pa rin yung mga problema sa buhay natin. Lahat magsabing amen. Wala kasing, mga mahal, pagsunod. Numbers chapter 9, verse 23. And the Lord's command, they encamp, and at the Lord's command, they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with His command through Moses. Mga kapatid, tignan natin ito. Dito po sa Katangang Mga Bilang, Kapitulo 9, versikulo 23. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila, at sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bilin ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Lahat magsabing praise the Lord. Sa utos ng mahal na Panginoon, humantong sila. Sa utos ng mahal na Panginoon, naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bilin ng mahal na Panginoon, mahal, through Moses. Ibig sabihin, nakikinig sila sa instruction dakilang Diyos. Through Moses. Amen. Kung ano yung sinabi, mga mahal, ni Moses, hindi nila sinasalangsang yon. Kung ano yung sabihin ni Moses, mga mahal, alam nila galing sa Diyos yon. Makakabuti sa kanila yon. Amen. Hallelujah. Sa utos ng mahal na Panginoon ay humantong sila, at sa utos ng mahal na Panginoon naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bilin ng mahal na Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moses. Kaya, Panginoon, umasa tayo sa patnubay ng Diyos. Umasa tayo sa patnubay ng mahal na Panginoon. Ngayon at bukas. Ngayon at sa hinaharap. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ito pa, mga mahal, ang ating magandang pag-aralan, mga kapatid. Alam niyo ba na nung naglilingkod ang Israel, mga mahal, naglalakbay sa desert? Mga mahal, hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon matisod. Hindi sila pinabayaang mainitan man lang. Sa sikat ng araw, nasa disyerto sila. Tingnan nyo. Exodus
chapter 13, verse 21 and 22. May mahal, pakibasa po ang ating beloved elder po natin. Sa aklat ng Exodo, Exodus chapter 13, verse 21 and 22. Exodo 13, kapitulo 21 hanggang 22. Kapitulo 13, talatang 21 at 22. 21-22 ng Exodo 13. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap na sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Amen. Praise God. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Hindi sila nag-request, mga minamahal, ng pillar of cloud, pillar of fire. Diyos ang nagbigay. Binigay sa kanila ng mahal na Panginoon yung pillar of clouds. Kapag araw, kapag tanghaling tapat, mga minamahal, nakalilim sa kanila yung ulap na makapal sa kanilang paglalakbay. Sinusundan niyo po ba, mga minamahal? Sa gabi, mga kapatid, haligi namang apoy, mga inmahal ang tumatanglaw sa kanilang mga daanan para hindi sila madapa, hindi sila matisod, mga kapatid ko. So binigyan sila ng dakilang Diyos ng guide para sundan lamang nila, para hindi sila mahirapan. Amen ba? At sabi ng Bible, kung kailan hihinto yung clouds and fire, hihinto rin sila. Kung mag-move ang clouds at fire, lalakad sila. Amen. So hindi ang Israelites ang nagpapakilos ng pillar of clouds and fire, kundi ang Diyos. Wala silang ginagawa, may mahal, kundi sumunod lamang. Amen. Kumikilos ang clouds, ang fire, ayon po sa nais ng dakilang Diyos. At ang clouds and fire na yan, naroon po yung presensya ng Diyos. Amen. Kaya habang sumusunod sila sa clouds and fire, nakakalakad sila ng maayos at ligtas. Lahat magsabing amen. So kung susunod po tayo, mga mahal, sa guidance ng mahal na Panginoon, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ka maliligaw. Amen ba? Ano sabi niya sa Kanyang salita? John 14:6, mga mahal. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes unto the Father but by me. Ako ang daan, sabi ng mahal na Panginoon. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. At kapag ang Espiritu ng dakilang Diyos may mahal na sa atin, lahat magsabing amen. Sabi ng Bible, He will guide you into all truth. Amen. He will guide you into all truth, mga mahal. Alam natin, kung ano po yung guidance ng dakilang Diyos, alam din natin kung galing lang sa sarili mo yan. Kapag meron kang Espiritu ng Diyos, may mahal, yung gagawin mong bagay, alam mo kung guidance ka ng dakilang Diyos o hindi. Alam mo, mga mahal, kung galing lang sa iyong sariling desisyon o hindi. Kapag alam mo, kapag nalaman mo, at kapag na-discern mo, mga mahal, ang isang desisyon galing lamang sa iyo, mga kapatid, huwag mo nang ituloy. Hindi ka magtatagumpay dyan. Amen? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal? Nasaan po ang guidance ng dakilang Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid? Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 5, verse 1. Tingnan mahal. Dito po sa katanga Deuteronomy, Kapitulo 5, versikulo 1. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa iyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Amen. Praise God. Moses summoned all Israel and said, O Israel,
the decrees and law I declare in your hearing today, learn them and be sure to follow them. Binasa ko sa English, mga mahal, dahil meron tayong titingnan dito, mga kapatid. Sa pagsunod natin sa guidance ng mahal na Panginoon, mga mahal, tatlong mahalagang bagay po ang isa sa puso natin. Nakikinig po ba kayo? Ang una, hearing. Pangalawa, learning. Pangatlo po ay following. Ulitin ko po, mga mahal. Moses summoned all Israel and said, O Israel, the decrees and law I declare in your hearing today, learn them and be sure to follow them. So learning, hearing, learning, and following, napakahalaga nito. Yung learning po, para sa mga newcomers. Pag newcomers, pagkabaguhan, mga mahal, baby in Christ, kailangan, mga kapatid ko, alamin mo. Amen. Mga mahal, makinig ka. Makinig ka ng makinig sa nais ng mahal na Panginoon sa iyo, mga kapatid. Mga mahal, habang ito pong, mga mahal, yung hearing, mga kapatid, para sa newcomers yan. Hearing para sa newcomers yan, mga mahal. Sa baguhan, mga kapatid ko, dumalo ka ng dumalo. Huwag kang mag-absent, mga minamahal. Kinakailangan mapakinggan mo ang salita ng Diyos para lalago ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Sabi ng Bible, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. At yung pananampalatayang yan, mga mahal, yan po ang magsasalag, mga kapatid ko, ng mga suligi ng kaaway. Sa iyong isip, sa iyong mga desisyon. Amen. Kapag mayroon kang shield of faith, mga minamahal, masasalag mo, mga kapatid ko, yung mga udyok ng kaaway. Alam mong udyok ng kaaway yan, mga minamahal, hindi mo gagawin. Amen? Alam mo, mga minamahal, na sarili mong desisyon yan, hindi galing sa Diyos yan, hindi mo gagawin. Amen ba? Saan ang gagaling yung faith, mga minamahal? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya sa ating mga baguhan, makinig ka ng makinig. Dumalo ka ng dumalo, mga minamahal, makinig ka ng makinig. Basta makinig ka lang na makinig, mga kapatid ko. Pangalawa po nating aalamin, mga minamahal, yung learning. Yung learning po, mga kapatid ko, habang tumatagal kang mananampalataya ng dakilang Diyos, habang tumatagal kang naglilingkod sa ating mahal na Diyos, dapat mag-aral ka ng mag-aral ng Word of God. Dapat, mga mahal, buksan natin ang Biblia. Aralin natin, mga mahal, araw-araw yung Word of God. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Sa labas, mga minamahal, mayroong mga Bible school, mga kapatid. Pero hindi po kami tinuruan, hindi po kami pinayuhan ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, na mag-aral sa Bible school. Sila po, mga mahal, ang nagturo sa amin. Yung school of their life. Amen. Hindi yung Bible school. Eh sabi ng beloved pastor, mga mahal, kasi sa Bible school, kapag nagturo sa inyo dyan, ang professor nyo dyan, ay lihis sa turo ng Biblia, lahat kayo maliligaw. Ang ginawa ng beloved pastor, mga mahal, bago niya itinuro sa atin ang Word of God, nag-fasting ng 40 days, hindi kumakain. Nakikinig po ba kayo? Mga mahal. Habang tumatagal tayong Kristiyanong naglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Pangatlo po yung following. Yung following po, yan po'y para sa mga pinagpala ng Kristiyano. Amen ba? Yan po yung nakaranas na ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Habang tumatagal kang naglilingkod, lalong humihigpit ang kapit mo sa Word of God. Lalong humihigpit ang kapit mo sa pagtitiwala mo sa ating mahal na Panginoon. Lalo kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Because direction from God is not just for your move, mga minamahal. Amen. Kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit. Hindi nagmumula sa atin ang guidance, mga minamahal, ang dakilang Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, magtatanong tayo minsan mga minamahal, kapag hindi natin gusto, mga kapatid, yung isang bagay, hindi kalooban ng dakilang Diyos na dyan ako ma-assign sa lugar na yan. Kasi walang blessing dyan. Nakikinig ba kayo? Hindi kalooban ng dakilang Diyos na mapunta ako dyan kasi ang pangit na lugar na yan. Amen. Naalala nyo si Abraham?
Si Lot. May mahal, naiwan kay Abraham, may mga bundok, mga kapatid. Pero kasama niya ang Diyos. Kasama niya yung guidance ng Diyos. Kaya pinagpala siya sa dulo, pinagpala sa huli. Amen? Amen? Minsan mga mahal, ganun eh. Minsan mga kapatid, kapag sarili natin kagustuhan, kalooban ng Diyos, dyan ako ma-assign kasi mayaman ng mga tao dyan. Kalooban ng Diyos, dyan ako. Kasi maraming blessing dyan. Amen? Hindi ganun, mga mahal, ang guidance ng Diyos. Unawain natin, mga kapatid, yung purpose ng dakilang Diyos sa buhay natin. Alamin natin, mga minamahal, kung bakit dinala ka ng Diyos dito sa church na ito. Bakit nga ba nandito tayo? Dati, mga minamahal, inuusig natin ang gawaing ito. Dati nga, minumura pa natin, mga minamahal, ang beloved, honorable pastor natin. Yun ang naririnig kong patotoo, mga minamahal, sa ibang mananampalataya. Pero ngayon, bakit nandito ka? Alamin natin kung bakit dinala ka ng dakilang Diyos dito. Ano ba yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal, sa lugar na ito? Tularan natin mga mahal, si Saint Paul. Saint Paul. Ang sabi niya, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Tingnan natin, mga mahal, 1 Corinthians chapter 10, verse 33. Basahin po natin. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 33, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang marami upang sila ay mga ligtas. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nagaya ko din naman, ulitin ko po kasi ang gandang pakinggan, mga minamahal eh. Gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila mga ligtas. Amen. Amen. Ang hinahanap natin, yung purpose ng dakilang Diyos, hindi yung sa atin. Amen ba? Nais nating umakyat sa langit? Nais nating magmana ng buhay na walang hanggan? Huwag nating hanapin yung ating comfort zone. Huwag natin pong hanapin, mga mahal, yung makabubuti lang sa ating sarili. Ang hinahanap natin, yung purpose ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Para malaman po natin kung ano yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Dapat maging bukas ang puso natin para sa mahal na Panginoon. Amen? Here I am, Lord, use me. Yan ang sabi ni Isaiah. Lord, marumi yung aking labi, pero use me, God. I'm willing to obey. Gamitin mo ako, O Diyos. Amen ba? Alam nyo, minsan nagbulay-bulay ako, mga kapatid. Ang dakilang Diyos minsan, mga minamahal, ay hindi palaging gumagawa ng madaling paraan para sa atin. Katulad po ng Israelita, mga minamahal, nung gabayan sila, mga kapatid ko, sa desert, sa paglalakbay, patungong promised land, mga minamahal, inakay ng dakilang Diyos sila, mga minamahal, sa mahabang paglalakbay, mga kapatid. Dapat nga, ang paglalakbay nila, mga minamahal, ay 40 days lang. Ginawa pong 40 years ng mahal na Panginoon. Imagine, straight lang, mga mahal. Pero pinaikot sila ng dakilang Diyos. 40 days lang, nandun na sila sa promised land. Pero ginawang 40 years ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Inakay sila sa mahabang paglalakbay. Sa paraan ng dakilang Diyos, hindi sa nais mo or hindi sa gusto mo, mga mahal, mangyari. Amen. Amen. So wag nating ipilit yung nais natin at wag tayong tumanggi sa nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, na gusto niyang mangyari sa atin. Amen ba? Wag tayong tumanggi sa pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Sundin natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, may kusang loob at may pagtitiwala sa Kanya. Trust in the Lord with all thine heart. Amen. Amen.
Alam niyo mga inmahal, pag siya lagi mga kapatid ang inuuna natin, aakayin kang ligtas ng mahal na Panginoon. Aakayin ka ng dakilang Diyos sa iyong paglalakbay. Sa mga bagay na hindi mo nakikita, na makapagpapahamak pala sa iyo. Hindi mo nakikita yung masasamang espiritu, mga inmahal. Hindi mo nakikita mga kapatid ko yung kampon ni Satan, mga inmahal, na naglipana mga kapatid sa ating paligid ngayon. Hindi mo nakikita yan, mga inmahal. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, ang devil ay naparito para mangwasak, pumuksa, pumatay. Mga inmahal, yan ang nais niya. Wasakin ang buhay mo, mga inmahal. Wasakin ang pananampalataya. Wasakin, mga inmahal, ang lahat po ng pinagpagalan mo. Pero ang dakilang Diyos na parito para bigyan tayo ng masaganang buhay. May mahal, kaya naman mga kapatid, piliin natin yung guidance ng Diyos. Piliin natin, may mahal, yung kalooban ng Diyos para siyang humawi. Siyang humawi ng mga espiritong hindi natin nakikita na planong wasakin ang buhay natin. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Ganyan kahalaga mga kapatid ko yung pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Mas alam ng dakilang Diyos yung daang ligtas na tatahakin mo patungo sa promised land, patungo sa langit. Amen? Mas alam niya, mga mahal. Alam niyo, minsan sa aming mga mangangaral, mga kapatid, ito aaminin ko na, ano po. Sa aming mga mangangaral, mga minamahal, nagtatanong kami minsan, bakit kaya lagi akong nilalagay ng beloved pastor doon sa mga pioneering stage? Natanong ko rin yan, mga minamahal, sa sarili ko. Bakit kaya nilalagay ako lagi ng beloved pastor sa mga pioneering na mga outreach? Mga mahal, isang preacher po ang nagpaliwanag. Kasi pagka kami po nagkikita-kita, mga mahal, nagpapalitan kami ng mga advices, mga kapatid ko, para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sagot, mga minamahal, kasi nakita ng dakilang Diyos ang puso mo. Kasi mas matimbang sa iyo yung malasakit sa kapatiran kaysa ginhawa mo sa buhay mo. Amen? Kasi matyaga ka. Mapagpasalamat ka kasi sa mahal na Panginoon kahit trial na trial ka na. Amen ba? Kahit ba, mga minamahal, ang dami mo ng pagsubok sa buhay, kahit yung kanin, mga minamahal ko, kakainin mo na lang, walang ulam, mga kapatid ko, bubuhusan mo pa ng kapiyan para makain mo lang. Pero nandun ang pagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Para kang nakakain ng Jollibee. Amen? Praise the Lord. Pinapasarap yan ng iyong pagpapasalamat at taos sa puso sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi mapagpasalamat ka sa buhay, mga minamahal. At napapalakas mo ang kalooban, mga minamahal, ng mga nanlulupaypay. Umaayos ang gawain ng dakilang Diyos kapag ikaw ang nilalagay dyan, mga minamahal. Yan ang layunin ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. At mga minamahal, huwag natin gamitin yung pambihira naman. Nilagay ako dito. Bakit ako nilagay? Dapat nilagay ako sa syudad. Dapat nilagay ako sa maraming mga food chain para maraming makain. Dapat nilagay ko sa mga malls para maraming pasyalan. Hindi po ganun, Panginoon mahal. Tumawag ang Diyos. Hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon para magpasarap lang sa buhay. Tinawag ka ng mahal na Panginoon para magligtas ng kaluluwa. Say amen? Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon kapag nakikita kong ganito karami ang crowd natin, Panginoon mahal. Tuwan-tuwa na ako niyan, mga kapatid. Galak na galak na ako niyan. Galak na galak na ako niyan, Panginoon mahal. Grabe na ang kagalakan ko niyan. Makakatulog na ako ng mahimbing katulad ng sanggol mamayang gabi. Amen. Sapagat maraming pinagpala ang mahal na Panginoon sa araw na ito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang guidance ng dakilang Diyos sa future mo, beloved brethren, makakamtan mo yan base sa pagiging masunurin mo ngayon sa dakilang Diyos. Ulitin ko po. Ang guidance ng dakilang Diyos sa future mo. Minsan kasi mga kapatid, nag-aalala tayo, Lord, sasamahan mo ba ako hanggang sa dulo? Minsan magtatanong tayo ng ganon. Mahal na Panginoon, sasamahan mo ba ako sa panahon ako'y may uban na?
Panahon na ako'y malabo na ang mata at inaakay na lang at ako'y matandang-matanda na, gagabayan mo pa rin ba ako? Hindi ba pumasok sa isip niyo yun? Amen? Ito ang sagot ko dyan. Yung guidance ng dakilang Diyos sa future mo, makakamtan mo yan. Hindi ka niya iiwanan base sa pagiging masunurin mo ngayon sa Diyos. Naunawaan? Kaya maging masunurin tayo ngayon sa Diyos. Dahil ikaw ang aanin yan. Amen? Sa pagsabi ng ating beloved assistant pastor nung araw, hindi ko malimutan yung kanilang mga turo, mga mahal, yung mga matitinding mga turo nilang mga kapatid. Ano sabi nila? Mga anak, kung ano kalagayan nyo ngayon, yan ay bunga lang ng inyong tinanim kahapon. Amen? Kung ano yung kalagayan nyo ngayon, mga anak, yan lang ang inyong pinagtrabaho kahapon. Kaya sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal, masipag kasi kayo noon. Mainit kasi kayo noon eh. Minahal nyo kasi ang gawain ng Diyos noon. Kaya pinagpala kayo ng dakilang Diyos ngayon. Amen! Sakali man noon, mga minamahal, ang dami nating pera, ang dami nating pag-aari. Inalis ng dakilang Diyos lahat yon. At ngayon, nandito tayo, mga minamahal. Minsan nagtatanong ka, bakit? Etong sagot. Kasi, baka yung pagpapala mo noong taglay-taglay, yun ang makapagpaalwala, yun ang magpawala sa iyo sa Diyos. Baka yung taglay mo kayamanan noon, baka mag-buffet up ka na lang eh. Baka doon ka magmalaki. At doon ka mawala sa Diyos, mga kapatid, sa dulo. Kaya ngayon pa lang, may mahal, nilinis ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang importante sa lahat, hindi yung blessing na nawala eh. Importante sa lahat, yung guidance ng Diyos, nandyan pa rin sa iyo. Amen? Exodus chapter 11, verse 9 and 10, may mahal. The Lord had said to Moses, King Pero will refuse to listen to you so that my wonders may be multiplied in Egypt. Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israelites go out of his country. May matututunan tayo dito, mga mahal. Pinatigas ng Diyos ang puso ni King Pero. Kahit mga minamahal umabot sa 9 na miraculous wonders, miracles ang pinakita ng dakilang Diyos kay Pero. Pang-10 miraculous, mga minamahal, doon lang lumambot ang puso ni Pero. Pero sa 9 na miracle, mga minamahal, na nakita ni Pero, patuloy na tumigas ang puso ni Pero. Anong mensahe sa atin yan, mga minamahal ko? Basahin muna natin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 11, versikulo 9 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hindi kayo didinggin ni Paraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Paraon. At pinagmatigas sa Panginoon ang puso ni Paraon. At hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kaniyang lupain. Amen. Tumigas ang puso ni King Pero, mga mahal. Ang tigas ng puso ni King Pero, pinahintulot ng dakilang Diyos yan. Minsan ganon, mga kapatid, sa buhay natin. Mga mahal, bakit ang tagal malutas ng problema natin? Bakit mga minamahal, tagal na nating naglilingkod sa mahal ng Panginoon, bakit ganon pa rin, mga minamahal, ang buhay natin? Pinahintulot ng dakilang Diyos. Para lalo kang umasa sa Kanya. Lalo kang magtiwala sa Kanya. Amen? Para lalo kang mag-focus sa Kanya, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, nagbigay ang mahal na Panginoon through Moses ng mensahe sa Israel. Mga mahal. Pero sa tuwing ibibigay ni Moses, mga mahal, ang mensahe ng dakilang Diyos, discouragement po yan para sa Israel. At ayaw na nilang makinig kay Moses dahil nung unang nakinig sila kay Moses, lalong nagpahirap sa kanilang buhay bilang alipin, mga minamahal. Lalong pinabigat ni King Pero, mga kapatid ko, yung atang sa kanila, mga kapatid, yung trabaho nila. Minsan ganyan sa ating buhay eh.
sa pagsunod natin sa dakilang Diyos para wala namang nangyayari sa atin. Mga minamahal, ano mang pagpapalang natanggap ko, wala naman yata. Dalo ako ng dalo ka ng dalo, lingkod ka ng lingkod, pero parang the same ang buhay. Minsan naiisip po natin yon. Feeling mo parang lalo kang nahihirapan. Kaya parang gusto mo nang umayaw. Parang gusto mo nang umatras, mga minamahal. Pero sabi ng Bible, remember, mga minamahal, sasagutin tayo ng dakilang Diyos yan. Ang Diyos ay nanunubok. Ang Diyos ay nagtitesting sa kanyang mga anak, mga mahal. May testing ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Salamat po. Alam niyo, mga mahal, kung bakit? May hinahanap kasi ang dakilang Diyos sa atin. May hinahanap siya sa atin. Tingnan niyo yung Bible. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Sabi niya, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. Nandun ang sagot, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 2, at iyong alalahanin ang buong paraan na pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapagkumaba ka at subukin ka, na malaman kung ano ang nasa inyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Amen. Pray tayo ng pray, mga minamahal, walang katugunan. Nakikiusap tayo lagi sa mahal na Panginoon, parang walang tugon ang mahal na Panginoon. Bakit kaya? Tinetesting ka ng mahal na Panginoon. Nanunubok ang Diyos natin. Amen. Bago kanya pagpalain, mga minamahal, idadaan ka muna ng dakilang Diyos sa pagsusulit. Kung karapat dapat ka bang pagpalain ng mahal na Panginoon, paano yon? May hinahanap kasi ang dakilang Diyos sa atin. Makinig kayo, may mahal. Sabi ng aking nabasa kanina, to know what was in your heart. Yan ang hinahanap ng dakilang Diyos. Tinitingnan ng mahal na Panginoon kung ano yung laman ng puso mo. Amen. Tinitingnan niya, mga mahal, kung ano yung laman ng puso natin habang naglilingkod ka sa Kanya, mga kapatid. Naglilingkod ba tayo para lang sa material na bagay? Naglilingkod ba tayo, mga mahal, para sa financial na bagay? Naparito ba tayo, mga mahal, para sa mga business, mga minamahal ko? Nandito ba tayo para sa mga transaksyon lang? Para magkita lang, mga minamahal, ng ating katransaksyon sa church? Hindi yan, mga minamahal, ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos na walang guidance ng Diyos, walang planong sumunod sa dakilang Diyos, wala kang aasahang pagpapala. Lalong wala tayong aasahang langit. Lahat magsabing amen. Kaya yun ang sabi ng Bible. Kung sa lupa lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo pong higit na habag-habag, sabi ni Paul. Paano yun? Umasa ka sa pangalan ng mahal na Panginoon pero magiging kahabag-habag ka. Tinutukoy niya ron na mahal yung mga Kristiyanong hanggang lupa lang yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Wala silang hinihintay na langit. Wala silang pinaghahandaang langit. Amen. Praise the Lord. May mahal, wala pa ako narinig, mga kapatid ko, ng mga pangangaral na alert sila sa panahon natin ngayon. Mga mahal, ang Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, marinig po natin ang mga pangangaral, maghanda kayo, malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. Sa mga signs, mga mahal, yung mga lindol na nangyayari, mga kapatid. Iba't ibang probinsya, mga mahal, ngayon sa ating bansa, nililindol, mga mahal. Sunod-sunod yan. Sa ibang bansa, ganun din, mga kapatid ko. Sign, mga mahal, malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. Pinaghahanda tayo, mga mahal, ang dakilang Diyos sa kanyang pagbabalik. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, yung guidance ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang dapat nating maging priority. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag kayo po'y nagpa-counsel sa inyong mga mangangaral, mga kapatid, huwag na kayong mag-alinlangan. Maniwala na po kayo.
Kasi pag nag-alinlangan ka, kapag hindi ka naniwala, may mahal, mamimislead ka. Amen? Hindi natin, mga mahal, makikita yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. May mahal, bago ako magtapos, mga kapatid ko, sa ating aralin sa araw na ito, mahal, sabi ng mahal na Panginoon, not my will, Lord, but thy will be done. Nung siya'y manalangin sa Getsemani, may mahal, not my will, but thy will be done. Hindi po ang kalooban ko. Nakita ng dakilang Diyos yung hinaharap niya, may mahal, mahirap. Siya po ay huhulihin, mga kapatid, nung nasa Getsemani siya, nananalangin. At nakikita niyo, may mahal, yung gabing yon. Hindi po sisikat ang araw, may mahal, ihaharap siya, mga kapatid, sa mga taong hindi naniniwala sa kanya at pahihirapan siya. Susuntukin siya, may mahal, sisipain siya, luluraan siya sa mukha, mga kapatid. Ahagupitin siya. Kakalad ka rin po siya, may mahal. At siya po yung magpapasa ng krus ang mabigat. At doon siya ipapako sa kanyang pinapasang krus na mabigat. Alam niyan lahat yun. Kaya may mahal bilang tao, nagkatawang tao, mga kapatid ko, parang gusto niyang umatras. Sabi niya, Father, let this cup pass from me. Ilayo mo po sa akin ang sarong ito na aking iinuman ngayon. Suffering po yun. Pero bandang huli, mga mahal, na-realize niya kung hindi niya gagawin yun, walang kaligtasan ng tao. Lahat tayo maimpyerno. Wala sanang church. Wala sanang Jesus Miracle Crusade. Wala sanang beloved, honorable pastor, prophet of God. Wala sanang pinagpalang mga anak ng Diyos katulad nito sa araw na ito. Kung hindi niya gagawin yun. Kaya sabi niya, but Lord, Father, not my will, but thy will be done. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, verse 6 to 8, na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi hinubad niya, mahal, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan, mahal, sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Naging masunurin. Take note. Naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tingnan nyo. Isang example natin, mga minamahal. Kaya, nagtatanong, mga mahal ang marami, bakit? Paano naging isa ang Diyos? Siyang Ama, siyang Anak, siyang Espiritu Santo. Samantalang may anak ng Diyos sa Getsemani. Mga mahal, nagkatawang taon, dakilang Diyos, mga kapatid ko, ginampanan niya yung papel ng pagiging anak ng Diyos para tularan natin. Amen. Yung Son of God, mga mahal. Not God the Son. Wala po sa Bible ang God the Son, mga kapatid. Son of God. At bilang anak ng Diyos, mga mahal, may katapusan yon. Nung siya'y nabayubay sa krus, mga kapatid, at talagot ang kanyang hinanga, doon natapos ang sonship. Amen. At siya'y bumalik sa kaharian niya, mga mahal, lumuklok sa kanyang trono. Mga kapatid ko. Amen. Kaya, nung siya'y nagkatawang tao, mga mahal, ginawa niyang lahat yun, mga kapatid. Basahin yung Biblia. Basahin niyo lagi ang Biblia, mga mahal. Example natin yon. Paano siyang namuhay sa lupang ito, mga mahal? Ganun daw ang gawin ng mananampalataya ngayon. Kasi kung hindi siya magkatawang tao, hindi alam ng tao, mga mahal, paano sila maglingkod sa Diyos? Paano sila akit sa langit, mga mahal? Paano nila mapalugdan ang mahal na Panginoon? Kaya naging example lang siya. Naunawaan, mga mahal? Praise the Lord! Kaya mga mahal, bago tayo mag-Holy Supper, mga kapatid, tingnan yung Biblia, mga mahal. Sabi ng Bible sa Hebrew chapter 12, yamang tayo nakukubkob, mga mahal, ng bilang na maraming mga saksi, mga kapatid ko. Itabi natin na walang liwag ang bawat pasan na pagkakasalang pumipigil sa atin. May mga kasalanan, may mga pagkukulang, bitawan mo yan, mga mahal. Amen. At ating takbuhin, mga mahal, ang takbuhin inilagay sa harapan natin, mga kapatid ko. Yung may guidance ang Holy Spirit, may guidance ang mahal na Panginoon, may mahal na paglakad sa kanyang gawain, mga kapatid. Sabi ng verse 2, masdan natin si Jesus, mga minamahal, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya
na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang kabuluhan, niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alam niyo ba ang mga pinapako sa krus, mga mahal sa panahon na yun noon? Yung mga notorious, yung mga mamamatay tao, mga mahal, yung mga makasalanan sa lipunan. At doon po itinulad ang mahal na Panginoon. Doon itinulad ang dakilang Diyos. Kaya mga mahal sabi rito, kahit sa harap ng mga tao, kahiya-hiya yung kanyang kalagayan, mga mahal, itinulad siya sa mga makasalanang tao, ngunit ginawa niya ang lahat ng yon, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Kaya naman sa kanyang pag-ibig, mga minamahal, mamamatay na lang ang mahal na Panginoon, malalagot na lang ang kanyang hininga. Nung marinig niya, mga kapatid, yung bandang kanan niyang nakapako, sabi niya, Jesus, remember me when you are in paradise. Alalahanin mo po ko, pagdating mo sa iyong paraiso, nanampalataya siya. Sabi ng mahal na Panginoon, today, you will be with me in paradise. Dahil sa kanyang pananampalataya, mahal, dahil sa iyong pananampalataya, baka kasama kita. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya mahal, bilang mga anak ng Diyos sa mga sandaling ito, mga kapatid, bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng malapay noon sa isang magandang awitin, mga minamahal, at habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos na buhay, ihanda natin ang ating mga puso sa ating Holy Supper. Ayun mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Dati akong makasalanan. Ayun mahal. Hallelujah. Awitin po natin ito. Dati akong makasalanan. Ayun mahal. Sa Kalbaryo, mga kapatid. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin ng sanlibutan. Nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Sa Kalbaryo, linubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Minsan ko di ako makasalanan. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad
kasalan ko sa Kalbaryo, inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay ibuti mo ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo, inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay ibuti mo ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Minsan pa po, sa Kalbaryo, inubos mo, hallelujah, 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 sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay ibuti mo ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Yes. Purihin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, meron tayong baguhan ngayon, Panginoon mahal. Hinihiling ko po na tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Panginoon mahal. Sabi ng Roma 8:9, ang tao pong walang espiritu ni Kristo sa puso, hindi siya kay Kristo. Magiging pag-aari lamang tayo ng mahal na Panginoon kapag tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Panginoon mahal. Walang magandang direksyon ng ating buhay kung wala ang Diyos na gagabay sa atin. Sa ating baguhan, itaas po natin ang ating kamay. Sumunod kayo sa aking magsimpanalangin, buksan natin ang ating labi mula sa puso. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Hindi ko kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan kita, O Diyos. Kailangan ko ang iyong gabay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Pinagsisisihan ko po, tinatalikuran. Dakilang Diyos, pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kung tunay mong anak mula sa puso sa gawat katotohanan, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin, may mahal para sa inyo. Dakilang Diyos, sa pangunat panalangin na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, isulat mong kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa iyong kaharian, gawin silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan, tagapagmana ng iyong kaharian o Diyos, ganoon din ang kanyang mga loved ones o God. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi, lahat magsabing Amen. God bless you po sa ating baguhan, may mahal. Kulang na lamang po sa inyo bautismo sa tubig. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid ko, tayo po idadako, may mahal, sa ating Holy Supper. Amen. Hallelujah. May mahal. Sabi ng ating unang talatang nabasa, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon, huwag sa ating sariling kaunawaan. Amen? Panginoon mahal, kilalanin natin siya, Panginoon mahal, sa lahat ng ating mga lakad, lahat ng ating mga plano, mga kapatid. Kung ano yung ginawa ng dakilang Diyos, Panginoon mahal, nung nasa lupa siya, mga kapatid ko, sabi niya, not my will, Lord. Father, not my will, but thy will be done.
Ang ating beloved honorable pastor, may mahal, sabi niya sa magazine, I'm willing to die for the gospel. Pinatunayan sa atin, may mahal, pinatunayan sa atin ang ating beloved parents in the Lord. May mahal, tinutuon nila, mga kapatid, yung kanilang mga sinabi. Bago tayo iwanan ng ating beloved parents in the Lord, may mahal, malalakas na tayo. May mahal. Kaya na natin ipagtrabaho yung ating sariling kaligtasan. Say amen. May mahal. Huwag ka lang mag-absent, mga kapatid. May mahal, kung merong stumbling block, merong nagiging katitisuran sa iyong mga mata, may mahal, bakit nanghihina ka sa pananampalataya? Just look unto Jesus. Tingnan natin ang pangako ng dakilang Diyos. He's the same yesterday, today, and forever. Walang ibang magpapalakas sa iyong pananampalataya, kundi yung pagsusumikap mo. Amen? Sabi ng beloved pastor natin, i-revive mo ang iyong spiritual. I-revive mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Hallelujah. Work out your own salvation. Your own salvation. With fear and trembling. Hallelujah. Praise the Lord. Eh kahit gusto mo nang mag-absent, ba't nandito ka pa rin? Gusto mo nang tumalikod sa mahal na Panginoon, pero ngayon, ba't nandito ka pa rin? Chosen ka ng Diyos. Nakita kasi ng mahal na Panginoon, yung sarili mong daan, may mahal, maliligaw ka dyan. Yung sarili mong paraan, may mahal, mapapahama ka dyan. Eh ginagawa niya, may mahal, pilit ka niyang dinadala sa kanyang gawain. Pinapaalalahanan ka, may mahal. Amen? Kapag nagtitigas ang ulo natin, may mahal, pinapaalalahanan ka. Pagdating mo rito, mga kapatid, pag uwi mo, puspos ka na naman ng kapayapaan, ng kagalakan, may mahal, mula sa Espiritu Santo. Amen? Praise God. Nasabi po ng Exodus chapter 15 verse 26, kung didinggin natin ang palatuntunan ng mahal na Panginoon, gaganapin natin ang kanyang mga kalooban, may mahal, wala siyang ilalagay na sakit sa atin, sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Amen. Kagalingan saan? Hindi lang sa physical. Kagalingan sa ekonomiya ng iyong pamilya. Kagalingan, mga minamahal, sa iyong mga plano sa buhay. The future. Amen. Ahawiin ng Diyos, may mahalang mananakmal sa ating mga lakad, sa ating mga plano, sa ating mga trabaho. Amen. Praise the Lord. May mahal, napakabait, napakabuti ng mahal na Panginoon. Wala siyang ibang layunin sa atin, kundi ang ating kabutihan. May mahal, wala na pong iba. Sumunod tayo sa Kanya. Amen ba? Amen, mahal, tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, para sa ating Holy Supper. Praise God. Sa ating lahat, mga mahal, sa mga hindi pa nabautismuhan, hindi muna tayo pwedeng sumali sa banal na hapunan, mga kapatid. Ngunit kung kayo mangangako, mamaya pagkatapos ng gawain natin, magpapabautismo kayo, mga mahal, pwede na po kayong sumali sa banal na hapunan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. At habang tayo dadalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Mga mahal, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala, ating mga pagkakamali sa ating mahal na Panginoon. Siya'y handang magpatawad, mga minamahal, anuman ang ating nagawang kasalanan, mga kapatid ko. Purihin ka, O Diyos, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah. In the name of Jesus, O God. Mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, lumalapit kami, mahal na Panginoon, sa iyong paanan. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa panalangin po ng iyong mga lingkod, ng mga propeta, mahal na Panginoon, O Diyos, Lord God. Pagpalain mo man yung mga anak sa araw na ito, maging sa aming pagsasalo-salo sa banal na hapunan ito, bilang pag-alaala, mahal na Panginoon, sa iyong kahirapan sa amin, O Diyos, alang-alang sa amin. Lord God, mahal na Panginoon, pagpalain mo yung mga anak ang banal. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagsalangsang. Linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, O God, mahal na Panginoon, dalangin namin. Amang banal, O Diyos, hallelujah, hawiin mo ito. Linisin mo kami. Hugasan mo kami, mahal na Panginoon, ng banal mong dugo. In Jesus' name, Father, we pray, God, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hawakan natin may mahalang tinapay, mga kapatid ko. Ito po yung nagsimbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon, may mahal na bayubay, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin natin sabay-sabay ang tinapay. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon na umago sa krus ng Kalbaryo. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Di mabilang ang mga layat bubog. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Praise you, Lord. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Inibang, inalimunan ka, inuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa atin sana. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, kinalimulan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa atin sana. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa atin sana. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, glory to Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise God, hallelujah. May mahal, taas natin ang ating mga kamay. Muli natin itaas sa ating mga kamay. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, narito kami, Amang Banal. Dumudulog muli sa trono mo ng biyaya. Mahal na Panginoon, pinangako mo, Amang Banal, sa bawat sa amin. Matapos namin gawin, o Diyos, ang iyong kalooban, diringgin mo kami sa aming mga panalangin. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, ano man po ang karaingan ng iyong mga anak, ano man po ang kanilang mga prayer-requests, ano man, o Diyos, ang kanilang dinudulog, mahal na Panginoon, O God, dito man sa material, sa financial, sa physical, marital problem, Lord God, sa kanilang mga negosyo, mga hanap buhay, transaksyon. Alisin mong hadlang, O Diyos. Alisin mong balakid, mahal na Panginoon, sa mga pagpapala mo sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon, O Diyos, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, Lord God. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Ating sawayin, may mahal.
Cast out natin, palayasin natin. Masamang espiritu, may mahal, mga kahirapan. Espiritu ng kawalan ng hanap buhay, may mahal, palalamig, palulupaypay. Hallelujah. Spirit of fear, may mahal. Takot, mga kapatid ko, maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Cast out in the name of Jesus. Sabay-sabay mahal, in the name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, rheumatism, cast out in Jesus' name. Goiter, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed. Unbelief and doubt, poverty, cast out in Jesus' name. Mga hadlang sa pagpapala, palalamig, palulupaypay, pag-aalilangan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, mga mahal. Tatalon tayong 3 beses, sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord, mga kapatid. Manggagaling sa puso, mga mahal. Huwag mahiya, mga kapatid ko. Pag sinigaw mo, hallelujah, praise the Lord, tatakbong demonyo, mga mahal. Nasa Bible po, mga kapatid ko, pagtakas ng demonyo, mga mahal, sabi ng mahal na pastor, milya-milya pa, mga kapatid. 3 times po, jump. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Amen, hallelujah. Lahat tayo.